sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, oh, Karambola. Karambola. Umaga, welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Papanood at mapapakinggan kami via our website, twiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming DWIZ app for iOS and Android phones. At mapapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming Facebook page at saka YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe, and comment. Very active po ang aming comment section. Para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, mayroon tayong text line where you can participate in the discussion, 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood po kami sa aming digital free TV channel, Leo 23. Nasa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Kung hindi nyo nakikita, i-rescan lang ninyo nang lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Good morning. Good morning! Good morning! Maganda yung sinabi mo to ni Trixie. Comment lang comment. I will take a page from our OVP. Pasalamat sa inyong mga comment. Kahit na puro kayo drama, mag-comment lang kayo. Kaya, Drama? drama, di ba? Sabi Drama. niya yung mga Napakaganda naman ng blazer ng aking partner. Emerald green. Yes, thank you. Emerald green po, terno po sa kanyang pantalon. Slacks. At naka-heels. Oo nga. Birang-bira ako makita naka-heels itong... Kahit hindi masyadong kita. Hindi ko alam na inayos na pala yung ating cameras. Oo. Kahapon kasi kita pa yung Nakikita boots. ang mga paa eh. So kaya nag-bubots ka. Pumasok ako kanina naka-rubber shoes. Pansinin mo naman yung jacket ko. Oo nga. Uy. Philippine team. Ang buo, ang Parang- bihis naman. Parang Ni alam ko Mr. kung kailan Conrad pinamigay Banal. ang mga yan. Ha? Philippine team. Philippine Ay, may team. suot na- This is in honor of my grandnephew, Noah Banal, who is representing the Philippines in Ngayon. the 16 under FIBA basketball tournament. Okay. Gagawin po yan sa Qatar. Mag-cheer tayo sa Ano ating pangalan? Noah Noah Banal. Banal. 16 and Actually, under. Noah Mateo. Mas malaki chance natin sa 16 and under. Aha. No. 15 years old lang to eh. Okay. Pero 6, ano na siya, 16. Wala na mga lukuhan dyan. Maya tingin na ng mga birth certificate. Kailangan. Kailangan. Hindi kailangan yun eh. Well, lalaban po yan sa championship just sa Qatar. Yan, 16 and under. Let's cheer from... Ano yan? 3 generation na ng Banal yan. Oh, yeah. Na nag-Philippine team. Wow. Oo. Pangatlong generation na yan. Talagang what a story. Cheer natin si Noah. Si Noah. And of course, the Philippine team. The Philippine Ano ang laro ni Noah, by the way? basketball. Hindi, sa posisyon. Pare. Kasi, Alam mo, it's a modern basketball. hindi, ngayon. wala nang mga... Wala na yung, lalo na sa 16 and under, wala na yung mga ganyang posisyon. Lahat tumitira ng tres. Okay. Lahat nagdidepensa sa guard. Okay. Kahit malaki ka, dapat kaya mo depensahan Correct. ang guard, ang I see. ball handler. Okay? Lahat rumi-rebound, pati maliit. Ganun. Parang halos wala ng posisyon. Maganda yan. Pero siyempre, the element of speed is always there. So, kailangan mo pa rin ng mabibilis na maliliit. Oo. Kasi, pero kung meron ka mabibilis na malalaki, so much the better. All the better. Oo. Yun yung laro ko na. Maliit. Ang galing. Na. Mabilis. Mabilis. Ito, si Trixie yun. Takbo lang parate. Pati mag-isip, mabilis. Teka muna, may bumabati rito. Ang gaganda daw ng mga suot nyo. Sabi ni Chin Chin at ni Doktora Grace Ortesa. Oo, hindi kaya... Na-inspire kami pag nagpapadala ng Naku! bitoongan. Ng ano?
Binagoong ang bagyo. Bagnet na binagoongan. Kinancel ko nga lahat ng At kare-kare. appointment ko eh. At kare-kare. Ayan. Happy birthday sa aking Maligaya. pamangkin Joseph Golia. Naglaro sa Ateneo to. Ganon. Okay. Puro kami athlete. Oo. Yeah. So, at syempre, the elephant in the room, meron ba yata tayong nakakalimutang batiin na happy birthday? Happy birthday, Joel Laksamana. Uy! Pucha. Happy birthday! ganun ba? Sa iyong 75 years on earth. Ako, sobra ka naman. Hindi ba? Wala ba sa 70? Minus mo naman ng ilang taon pa yan. Tagal pa. Kaya ka pala naka-Amerikana dahil birthday mo. Saka sa totoo lang, nag-blazer ako. Pero bago ako malis, nakaputi akong shirt. Sabi ng misis ko, mapagkakamalang kang waiter niyan sa City State. So, dinala ko na yung kurma. Mag-Amerikana ka Birthday na. tie. Mamagi o, birthday tie. Sige. Maraming salamat. Happy birthday! Okay. Kinantahan na ako nung crew nung kanina, nung very studio good. dyan. Bro, meron pala silang ano ba yung TikTok o hip-hop? Ewan ko, hindi ko. May garlic shrimp pa daw na padating. Thank you very much. Oh, wala pa si... ano. The elephant, garlic. Garlic shrimp. Oh, kasi birthday ni Joel. Kaya, Oo. Okay. atin. Atin lang. Baka dumugin tayo. Okay, nagsalita na raw po ang mga magsasaka. Ang Yun, FFF, Kasi- Federation of Sila ang Free pinaka- Farmers. Kasi originally, puro business group, chambers of Sila commerce, na, puro pabor Makati sa- Business Club. Ayun, Ang proposal po nanggaling kay Secretary Ben Jokno na tanggalan daw ng tariff ang rice from 35 magiging 0. Ngayon 10% na lamang. Mukhang abandoned na yung zero tariff, ano? Sabi po ng mga farmers ang sama daw ng timing niyan. Okay. Kasi Yes. pa-harvest na tayo, tapos yung mga granary, mapupuno yan, papasukan mo ng import, di napakamurang bibilin ang mga palay sa mga magsasaka daw. Pag gayon daw po binabayan, kasi bukas na ang hearing ng Tariff Commission. Ang indikasyon nito, minamadali etong pagbaba ng taripa sa imported na bigas. By the way, sabi po na US Department of Agriculture, ang Pilipinas na ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Tinalo na natin ang China. Wow! Talaga. Okay. Considering na 20% of our population Okay. are in agriculture. And yet we are the biggest importer of rice in the whole world. Ang population natin, 100 million. Ang population ng China, 1.3 billion. Ang layo nung, Close to 1.4 ang billion. layo nung ratio. And yet we are the biggest importer of rice. Something is wrong here. Also, the statistics might be wrong. Kasi ang sinasabi nila sa atin is that ang imported rice ay 30% lang ng kinukonsumo natin. 25%. Hindi, yung last Last sa nila, PSA. 30. Wow. 30%. Lumaki na. Lumalaki. Ang huling figure kasi nakita ko, 12 million metric tons ang ating production. Hindi na. 16 million ang ating 2022 yan, consumption. Okay, Pero, so ibig sabihin, 25%. 2021, So ngayon, nasa 30% na. Hindi ako magtataka dyan. Okay? Napakataas po. So, pag daw ngayon tayo, nagbagsak ng tariff at malulugi ang mga magsasaka, ito po yung punto de vista ng FFF, Free Farmers, Federation of Free Farmers, yung kanilang chairman si Raul Montemayor. Okay. Hindi na raw magtatanim mga magsasaka. Madi-discourage na silang, di ba? Magtanim. Go to the effort. Diba? And therefore, ang susunod na taon, lalong lalala problema natin. So on and so forth hanggang mawala na yung rice production dito. Yun ang eventually, yan ang kauuwian po dyan, na sobrang dependence on importation. Sabi ni Montemayor daw, ang tariff commission daw, ang hearing niyaan sa mga tariff is a farce. Ano ba ibig sabihin ng farce? Farce. May explain ng farce. Parang morobo. Pakitang tao lang. Oh, right. Pakitang tao. Parang public consultation hearing na may TikTok. Ayan. Ganyan.
Kunwari lang na may hearing. Okay. Pero may desisyon na raw yan. Done At ang sabi niya, lutong Macau daw yan nangyayari dyan sa Tariff Commission. Kaya lang nag-hearing, kunwari, kinukonsulta yung mga involved sa rice. Back up sila ng big business agad yung tariff-free. Nagsalita po ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries. Nagsalita ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. One money lang yan eh. Member po nila mga traders. Wala naman silang member na farmer. At sila lang ang nakakalamang sa media. Sila palagi ang nilalabas yung kanilang point, kanilang mga pananaw. Yan lamang ang nilalabas ng media. Iisang pahayagan lang ho ang naglabas nitong sinabi ng Federation of Free Farmers. Okay? So, yan po ang situation. Okay? Parang ayaw maniwala ng farmers. Hindi pala parang. Ayaw talaga maniwala sa Tariff Commission. Na magkakaroon ng hearing at magkakaroon sila ng tsansa na mabaray ang pagbagsak ng tariff. Yan na ho ang ginawa natin sa tarification eh. At ano ba ang nangyari sa rice tarification law? It discouraged local production. Kaya yan po ang nangyayari. Pati nga yung switch sa hybrid rice. Ang sinasabi, may kinalaman sa policy yan. Ang government, mag-switch ako, hindi naman ako kikita. Ayan. Ganyan ang katwiran. So sinabi, ang presidente po, nagsalita sa Singapore. President Marcos, yung kanyang speech, nasa Singapore ho siya ngayon. At ang sabi, manonood daw ng karera ng kotse. Yung F1. F1. Pero may Asian Summit po sa Singapore. Kahapon, yan. At nag-speech siya dyan. At ang sinabi niya, ang lesson daw natin sa pandemic, hindi tayo habang panahon, aasa na lang sa importasyon. Ay maganda yan. Basically, in-acknowledge ng presidente na hindi tayo pwedeng pirming importation Pagkain, lagi. import mo. Ngayon nga, nagwawala ang presyo ng pagkain worldwide. Tapos asa tayo sa importation. Saan tayo pupulutin? Nagkaroon kasi ng question and answer portion doon sa kanya speech at naitanong yan. For an agricultural country, ba't napakalakas mag-import ng food ng Philippines? Which was the point of Carambola. For the longest time. Okay? Sabi ko nga, 20% ng ating population. Bumaba na nga yan dati 40%. Sa agriculture, ngayon 20% na lang. Kasi yung mga iba nga, sinasabi mo nga, pare Joel, yung mga anak ng mga farmers. Ayaw na nila maging farmer. Ayaw na nila maging farmer. Pero merong iba na hindi naman anak ng farmer, gusto maging farmer. Oo. Baka- Iba naman yan, gentleman farmer. pwede? Iba kayo, no? Baka naman nagtatanim ng ebidensya yan. Iba yun. Iba yun, Ibang iba farming yun, yun. iba yun. Ibang Okay, sige, nakakatakot na farming yan. Okay. Yung pag ni-raid, may mga ebidensyang nakatanim. Hukay. Dahil daw nung pandemic, ay parang masyado tayo umasa sa importation. Well, ang aking pananaw, even before the pandemic, Yes. sobra-sobra na ang reliance natin sa importation. And that's because ang ating policy, pabor po dyan sa importation. Kasi, pabor yan dun sa mga, one, may pera ka. Two, you don't want to actually make things. Yes. You don't want to grow things. You don't want to manufacture. Ang pinakamadaling gawin kasi, You want to trade humanap ka things. na mai-import, maglalagay ka sa customs, mag-i-smuggling ka, napakadaling kumita. Yan po ang naging kalakaran dito sa atin when it comes to importation. Napakahirap ata na mamili ka ng goods sa mga probinsya, ng mga produce. Pagkatapos sa logistics, pupunta ka pa sa mag-organize ka pa ng transport, ng ano. Para Mahirap pinahihirap mo buhay mo. Oo. pero kailangan gawin Somebody should do that.
Kung po ang private sector sa ganang amin, karambola, kinakaligtaan na yung logistics and warehousing and post-harvest, dapat ang gobyerno natin ang pumapil yan. At kapag viable na yung business na yan, marami naman papasok eh. Okay? Kamukha yun na viable na ngayon, kaya pinag-aagawan na. Lima-lima sila ngayon dyan, pare, na nag-file Ganon yan bidding. eh. Oo. Ganon ho yan, wala tayong magagawa dyan. Hindi, pero teka muna, para the other side of the coin ay may discuss naman. Yung mga business community, yung mga sinasabi mo, at inisisip naman nila, market forces, Ayan. globalization, kailangan matutong mag-compete ang ating farmers, ang ating agricultural sector. Ayan. Become more efficient, Naalala mo yung production, and all Hindi that. naman natin binibigyan Okay. ng puwang mag-compete eh. Okay, naalala mo yung meltdown sa Amerika? Ano ba? 2008. I thought you were talking about a public official. But sige, anyway. Hindi, yung 2008, Somebody yung else financial melted down. meltdown sa Amerika, which affected the whole world, including the Philippines. heavily. Yes, of course. Nagkaroon ng hearing. Si Alan Greenspan, if you remember him, he is the Fed. Oo. He is the Fed. Fed, oo. Okay? With the capital letter. He is the Fed. Si Alan Greenspan po yan. Nagka-hearing ang sinabi tungkol sa free market. Okay. Yan sinasabi mo ngayon, pare, free market. free market. Okay. Yeah, for the longest time daw, during his professional life, he was always a believer in the free market. Okay. Until? And then he realized during the meltdown that the free market is Doesn't work. flawed. Okay. As envisioned by the founders at It's Bretton flawed Woods. because it doesn't take into account the moral values, the greed, Greed, and yan. all of that. Yung free market po, napakasarap niyan para sa mga swapang. Para doon sa mga mandaraya. Yan, yung free market na yan. So, yun yung flow ng free market. At kapag i-apply natin sa free market, Kitang-kita dito. in a basic necessity like rice, kailangan ba ng free market sa rice? Correction. Ang free market doon sa mga bagay, halimbawa, kotse, refrigerator, hindi mo naman kailangan yan. yan. Magagandang damit. Ay, sorry. Wow! Where did that come from? Yan ang free market. Correct. In a basic necessity, pag nag-free market ka dyan at nagsamantala ang mga greedy, Yung basic. mamamatay po ang tao eh. So how can you apply free market in a basic goods like rice? At yan po ang thinking ng ating mga policy makers that let's use free market sa bigas. Free market? Mamamatay ang mga tao sa gutom? Free market ka pa dyan? Meron pong ano yan, merong kakulangan. Ano ba ang flow? Ano yan? Merong May sabit. may sabit eh. May sabit. Oo. Hindi lawet sabit. So, anong argument ngayon? Free market, free market. By the way, even insofar as yung mga luxury goods and all that, shoes, yung mga Nike, ganyan, it even contributed to exploitative labor, child labor, mga ganyan. Yan. Diba? Greed yan. Actually, even panahon Charles Dickens, lumabas na yan eh. Yung nga lang, talagang institutionalized sa Bretton Woods, di ba, ng mga Amerikano. Okay. Anyway. So, ang sabi po na ngayon ng USDA, USDA is the United States Department of Agriculture. Okay. Pilipinas, sa kanilang survey, nakita nila, ang Pilipinas na raw ho, ang pinakamalaking importer ng bigas. Tinalo na natin ang China. Okay? Ang China, wala ka magagawa sa laki ng population. To devote a lot of their farmlands to rice, hindi ho magandang kwan sa kanila. Hindi magandang economic policy. Pero sa atin po, to become the world biggest importer of rice, congratulations na lamang sa ating mga policy makers. Bilib na bilib po kami sa inyo. At least ngayon, number 1 tayo.
meron tayong ipagmamalaki na tayo ang number 1 rice importer sa buong mundo. Paano ba yan? Paano ba yan, Trixie? Hindi ko... I would also like to point out na may mga apologists Okay. na nagsasabi pang, ang takaw kasi ng mga tao sa bigas. Ang takaw kasi ng mga Pilipino sa bigas. Diabetes ganun ba daw yun? yan. Wow, talaga. Salamat sa pagbe-blame ng biktima dito. Kasalanan nila kumakain. Kasalanan nila na ang pinakamura na food item dapat ay bigas. Pero hindi. But of course not. You know, instead of blaming the greedy traders, instead of blaming the public officials who joined the said greedy traders, blame the people for eating rice. Wow, galing nyo. Yung mga nakikita ko sa karinderya, mga rider na, yun na nga, nagre-reklamo na 15 pesos per cup na yung rice, na 12 pesos. Look, ito lang yung pampabusog nila. Kaya nga 3 kanin o 2 kanin kalahati. Ganun ang Diba? Yun na nga yung... sasabawan na lang. report Oo. Dala rin yan ng kahirapan. Oh, Correct. Okay? Tayo po, hindi pa tayo nakakaahon. Oh. Ang Pilipinas, still developing country. Ngayon, maganda na yan. Emerging market. Ayan. Ginanda nila ang pangalan. Maganda dating. Binabago pangalan ngayon, emerging market. Dating noon, oo. Ang ibig sabihin po niya, emerging, we have not arrived. Ibig sabihin, hirap na hirap pa rin tayo, pinaganda lang yung terms. Ito po, ayon sa UN, 5 million Filipino kids are in extreme poverty. Ano ibig sabihin niya? Extreme My gosh. poverty. Wow. 5 million UN report. 12% po yan ng ating mga kabataan, ng children, are in extreme poverty. Yan po ang sabi ng UN International Children's Emergency Fund. Tinatawag natin UNICEF. Nag-joint study sila ng World Bank. At yan ang nakita nila. 5 million, 12%. Mahigit 5 million yan, extreme poverty. Ang ibig sabihin po ng extreme poverty, living on less than 120 pesos a day. Naku, wala ka na mabibili nun. At Ayan 100 sa pesos a day. absolute Extreme poverty. poverty na yan. Extreme poverty yun. Oo. Pero that's still a step up from absolute Para sa akin, kahit poverty. 200, extreme poverty pa yun. Oo. Kasi, hindi lang naman pagkain, makakakain ka, oo. Siguro, makakabili ka ng noodles. Merong magandang Ramen. Pero paano ni ibang mga, ano? Merong magandang katanungan dito sa ilan natin taga-subaybay. Bakit yung ating ilang mga yung mga taipan, yung mga oligarchs, hindi pasukin ng food production gaya ng rice. Kung yan palang suliranin. At Because they have talaga to yun, make ano. something. Hindi No, but mabibili naman yan. Alam Bayaran mo, pa. It's still ang a gusto nila transactional yung thing. easy ba? money. Kaya nga, because you have Pare, to ang gusto have to nila make easy something. money, meaning real estate. Kasi Wala kang gagawin eh. You're Si not MVP making pumunta sa anything. dairy at saka coconut water. Really? First step lang. Siguro tinatangka Baby muna. steps, ha? Oh, Basic feeling the water. necessities. Basic. Ice cream, Carmen's best. Ah. Hindi. So At least may effort. that's the answer to that question. It's a bit difficult. Mahirap ang return on investment doon. Yung, okay. Okay. Ngayon, nasa pagkain pa rin po tayo. Okay, sige. Okay. Ang problema natin, halimbawa sa importation baboy, ay dyan, sigurado tayong big business ho ang nangingiral dyan. Okay? Ang tinutulak nila ngayon, 5 taon daw na zero tariff o lower tariff Sa baboy. Sa baboy. Ay talagang mangiitak na talaga si Marlene. Ang kanilang dahilan, itong ASF, African Swine Fever, That's the cool. na naging problema po yan sa ating mga hog raisers dahil sakit yan ng baboy. Gusto raw po ng gobyerno, sabi ng Department of Agriculture, pag-aralan na ngayon ang vaccine. 5 taon na ata yung vaccine na yan. Ngayon nyo lang pag-aaralan yan, anak na. Wala naman nakalagay. Testingin pa daw nila. Wala namang intensified studying. Wala. Pag-aaral Kapag naman daw lang. napatunayan nilang effective, yung mga vaccine na yan during their trial, maaari, baka planuhin na nila na pag-isipan na isubsidize na yan vaccination
ng mga... Diyan papasok yung kasabihang... Hindi pa sigurado yun, ha? Baka Diyan pag-aaralan. papasok yung kasabihang aanhin pa ang, ano yun, ang damo. Kung patay na. Patay na ang kabayo. Hindi pa kaya mo sa kambing. Or leaving the barn door open. Ang mga ganun. After the horse. After the horses, Knocking the barn door after the horses escape. Kasi baka makawala yung baboy. Okay. Maraming pilosopo eh. Ang dami. Nakikita sa comment section eh. Yung mga nakaka-diabetes daw ang Ito ang akin dito, Atty. Trixie, parang Joel. Ang tagal na niyang sabihin mo vaccine. sa mga gutom. At saka yung vaccine na yan, tinest na sa ibang bayan. Why do we have to reinvent the wheel? That's the argument dati ng FDA natin. Long time ago. Na lahat na testing na sa ibang mga lugar until yun na nga panahon ni Duterte binago yung rules. Kung meron ng approval sa 3 na pinagkakatiwalaan nating mga bansa dun sa isang produkto, actually kahit less pagka emergency or hindi ganun ka problematic. Then dito pro forma yung approval. Titingnan lang nila paano tinest. Okay. So, dapat, ganun din naman sa atin. If approved na before, and trusted na, and it's clear, hindi yan yung kahapon lang inapprove, di ba? Meron ng track record. There's no reason why the FDA will not allow it. Bakit ito ganun? Kailangan daw i-trial muna. Ito, pabor to sa mga importer. Dahil ang kanilang dahilan, ASF, para magtuloy-tuloy sila na magpasasa sa napakagaang na... Pampatagal yan eh. Oo nga. Yun yung mga, ano bang tawag dun sa action na yun? Yung gagawin mo para tumagal-tagal lang yung... Delaying tactics. Mga ganon. Parang yung sa sa court, sasabihin, counsel, submit your so-and-so by this time. Pagdating, Your Honor, we couldn't because the government agency has not yet issued a related document. But we need it for our, as an attachment to our pleading. So marami po nangyayari na parang salungat doon sa sinasabi ng presidente. We cannot rely on importation forever. Or always. Wag na forever. Or even for... Nakikita ng presidente yung problema. Eto sinasabi nito, conducive to importation. Again, meron pong bago kasing USEC para sa livestock. Si Deo Gracias Sabellano. Siya po ang nagsasalita na ngayon na kailangan pa daw i-testing yung vaccine. Trial. Yan. Maganda. Maganda yung sinasabi. Ano yan? Pero approved na ba ng FDA? Hindi. Hindi pa din. Hindi pa din. Kailangan mag-trial. At sino yung magte-test? Hindi, ganito yun Kasi baka twice nyo pa gagawin yan. So magte-test ang DA. Okay. Pero hindi naman DA ang importer. Or hindi DA yung figure it out first. Diba? Magkasundo. O baka naman G2G importation ito. Pero bago daw ang lahat, they have to consolidate the positions of different stockholders, different departments, different bureaus. Para daw po malaman nila kung saan tayo papunta when it comes to this vaccine. Ayan na naman. Parang kauupo lang sa pwesto talaga ni Sabellano, no? Yes. Masusing pag-aaral. Kailangan pa niya kasing pag-aralan. Siya, hindi yung sektor. Hindi yung consolidate niya muna daw lahat ng posisyon. Okay. But more on this later. Pagbalik ng Karambola. Oras natin, 8:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Gusto ko lang puntiryahin yung mga, some of the criticism here. Hindi naman criticism, pero yung mga sagot, sinasabi na invalid daw ang criticism nitong programa na ito kasi 1 year pa lang ang presidente. Well, 1 year na yon. In 1 year, pwede ka na magkaanak. Actually, 9 months lang. Sa akin, yung 1 year... 1 year lang. Bakit may lang? 1 year is the line. So, lumampas na tayo. That's number 1. Number 2, pinakikinggan ko si Senadora Amy. Sabi niya, naintindihan natin na merong mga ganyan, pero meron din tayong magagawa ngayon.
Yes. Parang yung sinasabi ng ibang tao, paano hindi naman tataas ang presyo ng bigas, tumaas ang presyo ng gasolina? Okay. Fine, assume natin na ganun kalaki yung effect ng gasolina o fuel doon sa ating pagkain, mayroon ka pa rin magagawa kasi yung ibang pagtataas ng presyo ay endemic dito sa Pilipinas nanggagaling. At yung mga yun, ito yung pinupuntirya natin. Yung mga traders, na yung mga nagiging solusyon natin ay hindi pa rin pinupuntirya yung mga nagpapatong dun sa bigas, sa pagkain. Yung In general, yung mga nananamantala, yung mga pumapatay sa ating mga farmers, na pipilitin na bilhin yung kanilang produkto at very low prices na palugi, halos, or pangpahirap. In other words, hindi magde-develop, hindi nagkakaroon ng strength ang ating mga magsasaka, forever dependent dito sa mga traders na ito. At the same traders, sila din yung Anong mga supporters. measures kamo ang ating ginagawa? Ang mga measures, kailangan puntiryahin yung root of the problem. Kumbaga We can't do that unless we criticize them. Kumbaga sa sine, tingnan nyo naman talaga sino ang tunay na kontrabida. Correct. Hindi yung kumakain ng kanin, di ba? Hindi yun, hindi yun. Bakit meron bang fake na kontrabida? Hindi, sinisisi nila. Kasi kayo, Pilipino, kain ng kanin, diabetes yan, sugar yan. Hindi nga po Yung nandyan na namamasadang ganyan, yan lang ang nakakain niya. Yung mga nandun sa bukid. Function of income po yan, diet po yan Okay? Hindi mo pwedeng sabihin pilitin sa kanila na hindi naman nila kakayanin. Lalo Hindi, na. they cannot afford. Correct. Kung sabihin, Ayan. Lalo na kung mag-switch sa bigas. Kung ang ipipilit mo ay yung mas mahal pa. Diba? But Let I them just eat want to kamote. comment yung sinasabing iisang taon pa lang ang presidente. Okay. Oh. Isang taon? But he was laying down, Mamadali ka. sa akin po, yung policy, sinabi niya Ang karambola dito, ang sinasabi namin, how to implement the policies that the president has been saying. Ni-reveal niya na po lahat ng policy niya. Halimbawa, yan sa mining, gusto niya mag-graduate tayo from mere ores exportation. To actual value added. More value added. Eventually, maging baterya ng mga electric vehicles. May market yan. Yung nickel natin, yan po sinasabi niya meron ba tayong ginagawa ang DNR dyan? Wala. Zero. Ngayon, ang sinasabi nila, puro press release, science-based na raw ang DNR ngayon. Naku, Diyos ko. Kailan ba sila hindi naging science-based? I think that's insulting. Nung to the hindi pa si plantilla. Loizaga ang secretary. I'm pretty sure alam Ngayon na siya niya secretary. na may mga eksperto sa kanyang department. Yan po, Baka yung mga tao sa baba. di-jerk lang po. Nagsasalita ang presidente, we cannot rely on importation. Noon niya pa sinasabi yan. And yet, lahat ng moves, let's lower the tariff on meat, on pork. Let's lower the tariff on corn. Kunwari pa, corn, rice. Ano pa ba yung isa? Corn, rice, meron pa isa And pork. Yan, in extra. Oh my. Ganyan ganyan Nasingit pa yung pork. Nasingit pa yung pork. At dahil nasingit yung pork, kailangan may dahilan. So may ASF na ulit na tumataas na naman. Kumbaga ang sa rate. mga drugs tumataas syndicates, daw. kumbaga sa mga drugs syndicates, parang walang takot itong ating mga economic managers. Well, Yun nga ho Kontra ng kontra sa sinasabi Yung ng policy bossing. natin, parang design, dun sa mayayaman na, para lalo yumaman. something gets Okay, lost in the translation kasi yes, sa yun. utos ng ating Pangulo. Maliwanag yung programa niya. Increase in production, food production. Meron siyang plano. Isa, yung consolidation ng mga lupa. Pangalawa, yung logistics. Pangatlo, yun nga, Natutupad yung, ba yan? Yung mga sinasabi niya. Baka tinatrabaho Ginagawa ng Yun nga. barangay. That's why kailangan puntiryahin natin yung mga taong pumapatid dito sa plano na to. Yun na nga ang ginagawa natin. Yun na, Sino hindi yan? nila naiintindihan. Kung Sino yung mga yan? merong mga pilit na ayaw umintindi. Na kailangan puntiryahin natin yung mga ito. Otherwise, paano mo matutulungan? The President might be surrounded by people who will not give him the true picture here. That is the job of media. Kumbaga ganito. Ang ating mga government officials, they're trying to solve a problem. That much, I admit. Okay. Ang problema natin, kulang tayo sa pagkain. Pero hindi lamang importation ang solution. That's the point here. Kung puro importation lang ang pinag-uusapan natin,
Anong message natin sa ating agriculture sector? Ay wala kayo. Bali wala kayo. 'Di ba? Anong mangyayari sa mga 'yan? Nako. We're on our own. Pag dumating ang panahon, ma-discourage yan. Ayaw na mag-produce. Ito, words ng Presidente, how we cannot survive as a country if we cannot feed ourselves. Aha. Okay. May lugar ang importation talaga sa ating pagkain kasi hindi pa natin kaya yung buong production para mapakain natin sarili natin. Hindi rin pwede tayo dependent sa importation. Dahil kung may mangyari, halimbawa, magkaalitan sa buong mundo, magkaroon ng digmaan. Ito na nga saan tayo pandemic, it's a pupulutin? lesson learned Yun na, nga, Trixie. natuto tayo Yung sa pandemic, Oh. pandemic na yan, because of the pandemic, nagtaasan po ang presyo ng pagkain worldwide. Sorry. At hindi lamang yun. Malaking bahagi doon sa pagtaas ng presyo ng pagkain worldwide ay logistics. Ibig sabihin po, yung pagkain, we have to deliver to faraway places. Kaya ang taas ng Sabihin na natin, logistics. mura yung farm gate price niya, para makarating sa merkado, Ay, mahal. Nagiging mahal. Kaya nga ang call of the times, eat local. 'Di ba? To avoid yung mahabang makes sense. biyahe ng pagkain. Oo. So, yan po ang call of the times now, eat local. Ano ang policy ginagawa natin? Eat imported. Babaan ng taripa. Tsaka yung eat local po makakatulong sa environment yan. Kasi less ang carbon footprint. Kapag ang kinakain mo, doon lang sa paligid mo nang galing. Totoo Diba? yan. Oo. Kaya lang environment issue yan eh. Hindi rin. Price issue rin. It's If you eat also, local, mas mura. That's true. Because of the logistics cost, you eliminate. Healthier also because you rely less on preservatives. Yes. Mga ganyan. Oo. Tapos, Raw organic foods, ang gamitin mong fertilizer. Yan. Yung mga humihirit dyan, na hindi na masama sa kalusugan. Ano ang masama sa kalusugan? Ang rice. Okay. Okay. Totoo naman yun. Totoo naman. Totoo naman yun. Pero you Pero cannot ano- tell the poor that. Meron man choice itong mga tao. Yun yung very definition of poverty. Ay yung kakulangan ng choices. Sino ba nagsasabi nga yung mga masamang kanin? Masama ang kanin? Yung paborito mo si Chalek. Subukan pa rin, mong kumain ng meron pa rin kare-kare na walang kanin. Meron pa rin balance eh. Ikaw, Kailangan pa rin ng carbohydrate ng, kumain ka ng ng pakbit balanced na diet. pinagungan na walang kanin. Oo. Ayun. Ay, ang Ngayon problema- daw, ang isda naman, maraming umaangal po sa fishermen daw. Sinabi may escort daw sila papunta ng Scarborough. Coast Guard na escort. Wala naman daw. daw. Wala naman daw. Wala naman daw escort. Yan. Paano kaya ito? Ang dami nating problema sa Eto, ang gobyerno raw po magfa-file na ng kaso laban sa mga onion smugglers. Next week. Sibuyas. Po, 3 taon na natin pinag-uusap. Hindi lang ata, panahon pa ni Gloria eh. Ilang beses nang inimbestigahan. Yang Imbestigahan sa ano yan onion syndicate na yan eh. Pinag-uusapan na natin. No? Ngayon, next week daw, magpa-file na ng cases. Okay. Kailan sinabi ng President, your days are numbered sa mga smuggler? Several weeks ago. July. July. Wala. Ay, In the wala zona. na pala. Oo nga, no? Agosto, September, ano na nangyari? O ngayon, balak pa lang mag-file Pare, ng cases against smugglers. there are a lot of numbers from 1 to 100. Ikaw naman, no? Pero sumirit Ba, ang gusto- problema. Ba, gusto mo 1 to 10? Last year pa yung problema na yan. Alin? Last year pa yung Last year pa yan? problema. Well, ang onion po, panahon pa ni Gloria, sumabog na yan si Lea Cruz. Lumabas na yung pangalan niya, panahon pa ni GMA. So, mahigit 10 taon na yun. Okay? Okay. Sa Lunis na raw po, magpa-file ng kaso. Sino kaya kakasuhan nito? Onion smugglers. Yan, tama kasi smuggling talaga ng agriculture. Pero economic sabotage. Economic Ang kanila. sabotage. Hindi, tama naman yan.
Tama yung... Hindi. Yung mga nag-economic sabotage, i-raid yan. Ituloy. Speaking of raid. Ipagpatuloy ang mga raid. Speaking of O bakit? Ano ba ang balita? Maganda yung raid, ha? Maganda yung raid, ha? Maganda yung raid. Gusto ko yan, panlabas sa lamok. Ito, may re-raidan tayo. So ngayon, ewan ko kung bakit hindi ito nire-report sa ibang Okay, ano himpilan. nangyari? Pero lahat ng ni-raid very recently, ukol nga dito. Na warehouse. Na warehouse. Yes. Yung mga nagtuturong. Nasa balita yan, no? Tapos may props na sako-sako ng Ayun! Doon. pinakawalan na po, tinanggal na po yung padlock dun sa mga warehouses kasi nandun na. Scot-free? Nag-submit ng dokumento, sabihin legal. Legal pala. Ba't ni-raid? In the first place, walang intelligence Ni isang butil, walang illegal doon. Oh my God. Sabi ni... So, lumalabas na pala pakakitang tao lang yun. Oh. PR stunt. Sabi ko na sa inyo, PR stunt yun. Ano sabi? So, sabi ni Tej the Gamer sa ating YouTube, self-raid, Self-raid. self-checkout. Self-raid. May ganun, ha? Niraidan mo Do sarili it yourself, mo. Do it yourself. DIY. Ano yan? DIY. DIY. Do it yourself. DIY raid. Yeah, mas efficient ka naman if you do it yourself. Raid. Okay. Yan ang mga So, ibig sabihin, inayos lang yun. Dito, maraming dito, bigas eh. Raid natin. Mr. Speaker, Parang lalo ganyan. makakasira sa inyo po yan. Oo. Siyempre, nakikinig sa police reporter. Wala. Magpa-file daw ng cases, 6 na katao. Okay. Hindi pa sinasabi kung sino. Okay. Yan sa sibuyas. So, wala magpa-file ng case doon sa raid ng bigas. Wala nga eh. So, ano mangyayari sa smuggler ng bigas? Wala pa nakakasuhan dyan. Huhulihin pa lang. Hahanapin pa lang. Bakit? Paano? Kilala naman nila, pero... Hindi, ang akin, look, ito na lang. hindi. Kailangan ng evidence. Evidence. Mananawagan na lang ako sa mainstream media, mga kapatid natin sa mainstream media. In-emblazon nyo yan, talagang banner lahat yan, yung mga retrato, headline. Dapat ang susunod na banner dyan, yung outrage na, ginamit nyo kami, niloko nyo yung mga tao. Wala no? Niloko yung paano niloko? Ikaw naman? Nag-optics kayo na, Diyos ko, may mga ilaw pa. May mga ganitong ilaw pa habang nagre-raid Kasetap pa Diba? Tapos nakasalansan yung mga sakong magaganda. Ikaw naman, ginagaya lang si Travolta. Nakaturo. Staying alive. Staying alive. Oh. Tapos nasa background yung isang congressman na party list. Ayun. Kailangan kasama yun lagi sa background. Tapos marami sako. Yan. So, ngayon, pinakawalan pala lahat dyan. Walang nangyari sa raid. Yun ang solusyon ng House rice crisis Mang-raid. Tapos wala na tayo naririnig naman doon sa solusyon ng Senado. Na sa Senate Bureau. Batas laban sa tawag nito, hoarding. Sa hoarding. Yung totoong batas. Hindi, may magagawa sila ng batas, council. Naalala mo yung sinasabi ko? Dadami yung yung bureaucracy. Magtatayo ng council. Sagot sa kahirapan. Magtayo ng council. Yung council. Tama yan. Mag-uusap-usap. Laban sa mga smuggler. Hindi na raw po Bureau of Customs dahil Strategies. napaka-useless itong Bureau of Customs Ayan. So, parang binanatan yung house doon. Dahil ang ginamit ng house, ang Bureau of Customs, sinamahan lang daw, kuno, nila yung Bureau of Customs na mangre-raid ng warehouse. At sumama lang sila. Ang dinig natin, hindi Sinama nila yung Bureau of Customs para magkaroon ng legitimacy yung raid. Kasi ano ba naman ang otoridad ng house na mang-raid? Wala naman. At ang sabi, mag-produce kayo ng dokumento showing na legit yung importation nyo. Nag-produce nga Wala nga nangyari. Iwalay mo galing sa recto yun. Ganun? I-checkin nyo nga muna, baka fake original yung dokumento doon. Sayang yung all of that manpower. In the first place, yan pong smuggling, hindi matagal na natin sinasabi to, hindi mangyayari yan. Kung walang kasapakat sa loob.
ng Department of Agriculture at saka sa Customs. Okay? Ang import permit po, magsisimula yan sa Department of Agriculture. At doon sa ibang bayan, hanggat wala kanyang import permit, hindi sila mag-ship. Okay? Tapos, so legitimate magsisimula yung iyong importation, meron kang import permit. Okay. Pagdating sa customs, doon magkakadalihan. Okay. Okay? Meron nga tinatawag dyan na swing. Hindi na magkakaroon ng papeles and everything, lalabas na lamang yung bigas. Okay? Yun ang swing. Pero hindi ho ganyan karamihan ng importation. Karamihan ng importation, may dokumento. Import permit. Lalabas yan sa custom. Yes. Merong release paper yan. So, kompleto yan. Asan nangyayari yung smuggling? Ang sinasabi pong pinakamas malalang smuggling sa bigas ay yung technical smuggling. Yes. Okay, sasabihin mo, kasi ang nangyari sa ating rice tarification law, nagkaroon ho ng mga baitang, yung taripa. Yeah. Therefore, ang importation mo, dapat doon sa pinakamataas na rate ng tariff, i-declare mo dito ka lang sa baba. Yan ang technical smuggling. Misdeclaration. Yan po ang mas It's madalas one kind. mangyari. Misdeclaration. Yan ang mas madalas mangyari sa smuggling. Yan, tanong And ko- therefore, lagi may dokumento pa din yan. Paano nagkakaroon ng smuggling kung wala ng quota? Doon na nga sa technical smuggling. Technical na nga lang. Technical In other words, smuggling. so itong Or- mga raids na to, Yung hindi sinasabi na nila ko swing. ina-explain Yung swing. Yung, Anong swing Ang swing, parang backdoor lang yan. Wala, hindi ka nalalabas sa official. Hindi ka nadadaan ng customs at all. Dumaan ka pa rin ng pier, pero Pero hindi ka- i-bypass mo yung customs. Pero it's as though So, hindi ka papasok dumaan yung sa kargamento, wala nang dokumento involved. Pero hindi kasi so ang smuggling lang siya dahil hindi nagbayad ng Bihira yun. taripa. Bihira yun. Bihira na nga eh. So, yun ang Kasi gustong hulihin nitong raid. Parang ang dami nila. Wala yun. Hindi, bihira yun. Ngayon, kung At saka matagal na, hindi sila yung source. In other words, hindi ito yung naging problema, hindi ito yung issue kaya nagkaroon ng kakulangan at matataas na Hindi. presyo sa Hindi yan. bigas. Hindi yan. So, tama-tama sila na pagka ito yung problema natin, mataas ang presyo ng bigas, hulihin natin yung mga non-existent smugglers. yan. Hulihin natin At yung magpa-PR tayo. inaakala nating Ah, smuggling dahil napakadami nilang bigas. ah. But the smuggling po, para sa akin, makakatulong yan sa kakulangan ng bigas. Mabuti pang mag-smuggle na kayo mag-smuggle. Basta magkaroon lang ng bigas sa palengke, bababa ang presyo niyan. Okay. Di ba? Okay. Because you're adding supply. Ah. Okay? Although masama po yun na mag-smuggling. Oo, syempre. But to Against me, the law pa rin yun. ang mga smuggler nakakatulong sa pagbaba ng presyo ng bigas because they're adding to the supply in the market. What is Unless, happening here is the smugglers are also the hoarders. Yan, yun yung sinasabi. So ang natin. totoong problema po dito yung hoarding. Yung tinatago ang bigas para tumaas, ma-manipulate ang Pero presyo. walang batas laban sa hoarding. Ha? Yun ang problema natin. Wala namang- Kaya nga sabi Walang na Senado, working batas. Walang working batas. Walang working batas. paano Kasi, itong case ng Na- onion? Yan. Sa isa sibuyas. pa yan. Uh, Yan, agree. Ano Tama yan? na yun. Economic sabotage na yan. Ayan, onion. O, Ang kasi, kakarga mo. pag pinasok mo yan dito at binibenta mo ng mas mura, sisirain mo yung industriya. Yung, Hindi nga, mahal nila binibenta eh. Kasi, After na sinira na yung... Ganito yan eh. Ayan yung problema nga sa Sinira mo batas. na yung onion. Oo. Di ba? Kasi tinago nila lahat ng supply. Or what? Basta, pinahamo na nila yung market. Marami ng onion farmers umayaw. Okay. Nung Nung yung... kontrolado na nila ang supply, tsaka tinaas ang presyo. Yan. Yan po ang typical na market manipulation. Panahon pa ng mga Romano ginagawa na yun. Yes. Okay? Yes. Hindi na ho bago yan. Oo. And yet, hindi pa rin natin nasusugpo. Ang gawa dyan kasi, that's a law enforcement. Okay. Yes. Law enforcement issue.
Pero it's also a market issue. Yes. Kasi paano napabayaan yung mga producers na talunin or eliminate nitong mga smugglers and hoarders. Dapat yun, doon pa lang, ang government, intervention na, bibigyan nyo ng armas to mga producers. So market issue din po yan. At the same time, it's a law enforcement issue. Kulang na kulang tayo sa law enforcement dyan. Hindi, kasi at what point do you say it's a standard business practice at its hoarding? When there's a declaration of an emergency or an analogous situation. Okay. Ginawa ba natin yun? Hindi. The executive order that set price caps did not define it as that. So, medyo kulang yung in-issue ni ES dito. Kailangan habulin natin yon para masusugpo yung hoarders na. Kasi ang hinuhuli, smugglers. Yung smugglers kasi, yes, it's a law enforcement issue. At pwedeng, yun, i-hold mo, ipapadlock mo, immediate yung solusyon. Nakikita mong nangyayari. Pero yung iba kasing mga krimen, may process of proving Yes, pa. So, okay. dadaan ka pa sa piskal. Hindi yan yung mahuhuli mo kagad, masisecure mo yung mga gamit kagad. Hindi lalong-lalo na pag walang declaration. Ibig mo sabihin, maraming legwork. At the same time, maraming paperwork. Pero hindi problema yung batas kung tama yung pagka-execute natin. Okay. Kaso, yun nga wala tayong yung solid na it's all hoarding will be a crime always. Okay. Dito, hoarding is a crime kapag ginawa mo yan during a state of emergency Okay. or analogous situation. Another way to fight hoarding po is the so-called moral suasion. Hindi ka gagamit, ikaw gobyerno. You have all the power in the world. Okay? Ikaw hoarder ka. Hindi kita matitira sa hoarding. Teka, tignan ko nga yung iyong tax. Parang Al Capone na Teka, tignan ko nga yung iyong mga dyan, sanitation. Oo. Uy, may daga! Harasin mo siya Sa iyong warehouse. Okay? Tignan ko nga yung iyong compliance sa mga environment. Marami pong paraan ang gobyerno para kumbinsin itong mga hoarder na to na maglabas. Hindi lamang yung crime. Hindi lamang yung kasuhan sila. Ang tawag dyan sa governance, moral suasion. Ikaw naman, Ipipersuade mo lang siya. ang moral suasion, sir, nahihirapan naman kami. Baka naman pwede mong ilabas pwedeng yung ayusin na bigas. natin yan. Lalong-lalo na kung Ang kaibigan problema, mo. ginagawa ba natin yun? Ginagawa natin yun? Hindi parang takot pa tayo doon sa mga hoarders Kaya ang solusyon ng Senado dyan, awayin natin yung PNP. Meron ba ditong gumawa ng kahit anong... may kasalanan ba itong mga to? Tara, mag-Senate investigation tayo. Instead of actually dealing with the problem. But I understand, politics yan Okay. Diba? So, kailangan nila magpabango. May mga nagtatanong kasi, sige, yung mga tao ni Presidente, sila yung nagsasubvert ng mga policies niya. Subvert, maaring marami pong dahilan yan. Maaring meron silang interest, proteksyonan, ang mga malalaking negosyo, ang mga importers, okay? Maaring ganun. Maari ding tamad. Yung mga tao niya. Oo. Maari ding takot. Na kapag may ginawa sila, baka Risk. kalabanin sila ng mga tatamaan tao. Risk averse. It's Oo. politics. Kasi, ang policy po ng gobyerno, panigurado, merong mga maapektuhang hindi maganda. Takot sila doon. Yun. Risk Yun. averse nga. And history is replete with that kind of yung talaga napapaliktaran sila na ikaw pang mahabulin. So, merong mga political considerations do dyan. So, hindi rin madali yung posisyon ng ating Pangulo. May politics din Yes. in who gets appointed, who stays. Gumagawa ng kalokohan tong mga to, kailangan ma-work out ng ating Pangulo and wade through the politics of those decisions. In the meantime, ang hands-on dyan, yung talagang directly responsible for these mishaps bang tawag natin dito? Mishaps. O this catastrophe sa bigas are still the officials. Sa sibuyas at sa Correct. kamatis. Hindi natin mai-ignore yan. Meron naman comment dito, ginagamit naman daw yung moral suasion, let's say tax.
Doon sa mga maliliit na negosyante. Hinaharas Sila daw yung sa hinaharas. taxes. Hindi yung malalaki. Hindi yung mga Madali hoarders. kasi hulihin yung maliliit. Although, Tsaka maglalagay. to be fair to the BIR, I just like to point this out. Usually, hindi sila mag-aaksaya ng panahon dun sa maliliit. Bihira yan. But, they can be very strict dun sa pagka, yung nag-spot audit. Aha. Biglang yung natambyolo ka or something like darts. Ganyan. May quota po sila ng, tignan ko nga ito. Kaya I kung was about tama to say yung na, ganito, excuse me, hindi sila mahilig sa maliit. Pero tama ka, nung sinabi mo tambiolo nga, no? Baka natambiolo lang kami noon. Natatambyolo yan. Or darts. Yun yung Kailangan may performance. Nag-interesan kami. Ano luck ba yan? of the draw. You have to show something performance Hindi, ang ayoko sa BIR, yung documentary requirements nila. Isipin mo, you have to keep your books for 11 years. Aha. Ay, sino lang ang pwedeng ganun? Yung Why you have merong to have a may very good bodega. account. You have to have a very good accountant. Na hindi pa rin garantiya, by the way. Kaya sabi nito si Ana Chan, kaya ngang upuan ng BIR ang mga tindahan sa probinsya. Ba't hindi nila magawa yan sa mga hoarders? Kayo naman. Kayo naman. Oo. Kailangan din pong mabuhay. Ay, Yan ang mga sinasa pelikula ni Eric Mate. sorry. Nalusutan tayo. Kumakaway na si Miller. Kailangan ako nga. Magbabalik ang karambola. Tatawa kasi muna ako. Ang oras natin, 9:03 ng umaga.